Sa Sabang Kawayan, Masantol, Pampanga, makikilala natin ang isang dating waiter at computer programmer na piniling magnegosyo ng sugpo, alimango at bangus. Dating wala pero nagkaroon kahit papano. Kung gusto na bibili. Masasabi kong sa agriculture, may pag-asang bawat isa. Basta pagsikapan lang, alamin kung ano yung diskarte. Nalalaglag na lang yan, di pa mapupunta sa'yo. Kailangan, hanapin mo lang. At alamin mo lahat ang sistema. Sa agrikultura at fisheries, isang negosyong daig pa ang nanalo sa loto. Pag nahuli mo ang negosyong para sa iyo, siguradong biyaya ang sasalukin mo. Hindi mo na kailangan pang mag-abroad para kumita. Mas mabilis ang kita, mas malaki ang kita sa agriculture. Hindi mo na kailangan mag-ipangamo sa ibang bansa. Kasi mas masarap sa sarili na may negosyo ka, hindi mo nakikipag-amo ka lang. Kumisa pagka na-jackpot mo, dahil mo pa tumama sa loto. Kilalanin natin si Arthur Paule. Sa edad na 43 years old, patuloy siyang lumalago sa negosyong pagbabangus. Alauna ng umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman po ang inyong lingkod, si Tito J ng Agri sa Agri. Nandito po tayo ngayon sa Sabang Kawayan, Masantol, Pampanga, kung saan makikita nyo po ang ating mga kasamahan, mahigit 20 tao. Ang ready na, madaling araw, alauna. Karamihan sa inyo, tulog pa kami dito, gising na, pawis na ang kilikili at naghahanda para manghuli ng bangus. Mahilig ka ba sa bangus? Papakita natin sa inyo ang toneladang bangus. Madilim, mahangin, alauna pa lang ng madaling araw, nagsisimula na silang maghanda sa paghuli ng bangus. Kailangang madilim pa at tahimik para maiwasang makatalon at makalpas ang mga ito. Kaya naman gamit ang mga flashlight sa komunikasyon ng mga grupo ng mangingisda. Madilim at malamig, pero kayang tiisin at tila sanay na sila sa ganitong trabaho. Inabot ng halos 3 oras bago pa matipon ang mga libo-libong bangus. Kaya ngayon naman, dahan-dahan nilang ko-corner ng mga bangus para mahuli. Ito na po ang pinakahihintay natin. Ang mga bangus nagtatalunan sa saya. Ako si Arthur Paule, taga Masantol, Pampanga. Nandito kami ngayon numa-harvest ng bangus dito sa Sabang Kawayan. Pag wala ako sa bangus industry, 2 years pa lang, until now, pinag-aaralan ko pa kung paano kikita ng malaki. Ang exciting, pag lumusong ka, pag tiningnan mo, pumunta ka sa mga parsela mo, madaling i-monitor, makikita mo talaga kung lumalaki sila o healthy sila. Kasi dapat na maintain mong healthy sila para hindi masira yung kain niya, dire-diretso ang paglaki. First time ko po ma-experience ito yung mga bangus. Ayan, pakita mo bro, ang dami. Challenging sa pagbabangus, lalo na dito sa area namin, tulad yan, yung masamang panahon. Yan ang pinakamalaking challenges na lagi mong sinesafety yung mga dike niya at monitor lagi yung tama yung pagpapatubig ng mga bantay mo kasi once na nagkamali patubig ang bantay mo, may nagkakaroon ng piskil. Sa pagbabangus, may mga ilang dahilang kinaharap na problema kaya mahina ang kita. Isa na dito ang kakulangan at kamahalan ng pakain. Ang nagpahirap sa akin, actually, nag-umpisa ako, hindi pa ganun kataas ang feeds eh. Almost 200 pesos na yung tinaas ng feeds. Yun ang isang pahirap sa akin. At yung market niya, ganun pa rin ang price level niya. Kung dati 100, tumaas siya 10 piso. Pero yung feeds, tumaas siya 200 pesos per kabay. Nag-umpisa ako sa pagkuha ng feed mix, 7.15 lang. Ngayon umabot na siya ng 9.25. Sa kamahalan ng pakain at laki ng puhunan, may panawagan si Arthur sa mga mamimili at mga reseller ng bangus. May mga reklamo kasi ang mga nagpi-feeds, feeds company. Ang problema kasi nila, yung mga raw material. At tulad yan, tumaas din ang diesel. Kami, inihiling ko lang na sana wag naman nilang burawutin yung mga kalakal na ina-harvest namin dahil nakikita nyo kung gaano kahirap mag-harvest, gaano rin kahirap magpalaki. Inihiling namin na suportahan din kami sa kung ano yung dapat na presyo, maibigay sa presyo yung kailangan namin para hindi kami huminto sa negosyo na to.
Hanggang ngayon, malaki ang kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Pero sa palaisdaan at agrikultura, malaki ang naiaambag nito para magkaroon ng oportunidad na magkatrabaho ang marami nating mga kababayan. Sa trabaho talagang marami. Tulad ko, nasa 100 hectare lang yung hawak ko sa ngayon. Pero weekly, nakakapasahod ako ng mahigit 100,000 sa mga tao ko. Yung kasi pag-maintenance sa mga fish pond, hindi ganun kadali eh. Magkakailangan ka ng equipment, patrabaho mo yan. Kung trabaho ang angad ng gobyerno, kung talagang susuporta ng ang pamamalaisdaan, maraming nalilikan trabaho ang pamamalaisdaan. May mensahe din siya sa mga gustong mag-umpisa, hindi lang sa bangus kundi sa isang negosyo. Sa nagsisimula, unang-una kasi dyan yung kilalanin mo yung papasukan mong negosyo. Alamin mo kung ano yung sistema niya. Magtanong ka sa may alam. Hindi yung nagsisimula ka, sa sarili ka ng diskarte, wala kang lubusan na alam, baka maubusan ka ng kapital, di ka pa natuto. Pagkaibigan sa marunong, gagayad ka ng mga yan, basta nakapunta ka sa magaling na tao na sa ganitong negosyo, may pag-asa ka. Sa kapartner kong sa cherry ko sa Batangas, Galatagan, Boss Arnel, ito na. Mga bangos na nabiliman! Nahuli man sila sa mga lambat, hindi pa rin mapigilan ang kanilang pagpipiglas. Animoy isang panaginip lang na masaksihan ng mga ito para akong isang batang manghang-mangha at nagtampisaw sa saya. Sa sobrang bigat, di ko natiis na tulungan sila. Nais ko ring maranasan kung paano maghango ng bangus. Sige lang sa pagsalok ng balde-balding bangus, isasalin sa sako at pagpapasapasahang mailagay sa loob ng bangkang puno ng yelo para manatiling sariwa ang mga bangus na dederetso na agad sa merkado sa Bulacan. Higit kumulang sa 20 toneladang bangus ang sariwang-sariwang ihahatid para sa inyo mga suki. Hindi tayo kailangan sumuko, dapat laban lang. Tulad niya, bago ang presidente natin, yung suporta niya, kailangan natin na sana malaman niya lahat ng pangangailangan sa agriculture at fisheries. Nandito talaga yung iyaman natin sa Pilipinas. Meron tayo na walang ibang bansa, kaya kung ano meron tayo, pagsikapan natin. Mga ka-agri sa agri, kung gusto niyo po ang mga content ng inyong pong lingkod, si Tito J, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.